pinagbibigyan nila ng mga pera. Puro pala may mga sakit. Puro pala sakitin mga boss chief amoser. Bakit po? Eto, napansin din ni Senador Rapi Tulfo, mga boss chief amoser, yung mga milyong-milyong binabayaran nila, tapos ang mga pinagbababayad daw gamot. No personal knowledge po. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat matataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bakit gamot lahat? Ano yan? Baka mamaya mga binibigyan nyo talaga, mga NPA, sila yung mga nakikinabang. Kasi mga gamot to, mga kababayan. Di ba? Puro gamot yung mga ibinabayad nila o pinambabayad nila. Ang dahilan, gamot. Sakitin. Walang OR. Walang official receipt, mga bossing. Na yan po ay galing mismo kay pangalan niya, si Nea Acosta. Sabi ni Paynobio, nagpagawa na yan ng botika sa laki ng hinihingi para sa gamot. Biruin nyo yung isang beses, 75 million. No? Yung, tapos, nung tinanong kung may official receipt, wala daw po. Di pa nagsisabog mga libro na mga... Sa dami ng gamot na iniinom, pakinggan nyo si Rapi Tulfo, mga kababayan. Ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat matataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rayuma, arthritis, nagpapakimo. Should have asked. Baka may mga tulo na yung mga pinagbibigyan nila. O ano kailangan mo Kailangan namin ng ano tawag doon mga kababayan, yung mga binibili, no? Amoxicillin. baka ganun yung mga request. No, nagkakatulo na kami, mga DDS kami. Yung mga bata nga, inquisitive yung mga bata. Anong gamot ang bibilin mo? Paghingan ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, Wala siyang pakialam sa pera ng bayan. I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible. Ano kaya ito? For sure, mga nagkapera din ito kung sakali na totoo yung nilustay nila yung pera. Kaya ganyan yung mga nila. Kaya ganyan yung mga ginagawa nila. Talagang pilit na pinagtatakpan ang vice-presidente. To know, sir. But So you're not sure? That means, ayaw ko nang gumamit ng salita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigyan ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di na kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodegang DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I'm not the... Lahat ang pukinginan to. Ay, sorry. Lahat hindi masagot. Lahat hindi alam. Parehas ito ni Acosta. Wala ding alam. Nakakalimutan lahat o pinagtatakpan talaga. Main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa niyo na yun Sir, that I cannot answer, sir. So again, lahat. Hindi niya masagot. it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. Dapat ako naniniwala ako kapag ang vice-presidente na convict, no, na siya ay talagang lumustay ng pera ng taong bayan. Etong mga kasama din ito, dapat makulong din tong mga to. Sila Gina Acosta, dahil tayo naman po, hindi naman tayo mga bobo, mga Pilipino, mga kababayan. Alam natin, no, na pilit pinagtatakpan nitong mga ito, ang vice-presidente. Malamang, nakinabang,
merong napakinabangan sa pera ng bayan, kaya ganyan yung kanilang mga sagot. For me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakaya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Talaga, nagtatanga-tangahan yung mga yan. Sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang Wala, nagtatanga-tangahan ka talaga. Alam ng Pilipino yan. empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was Ginawa mo yung trabaho mo, pero yung mga pagtatanong bakit yung mga gamot or anong mga gamot at sino yung mga kung bakit yun yung mga ibinabayad doon sa mga tao, hindi mo ginawa. Tapos sasabihin, ginawa lang daw po, mga kababayan, yung trabaho niya. what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation, ikaw ang Deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigyan tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this Tanga ka! Nagtatanga-tanga ka. Eh buti pa ito, tingnan nyo ho ito mga kababayan. Naalisin ko yan si Ortonio, na nagtatanga-tangahan. Eh, mabuti pa ho ito mga kababayan. Tingnan mo. Ano yung pinagpapatibay nila at ano yung sinusulong nila dito? Pagpapatibay ng ugnayan, no, ng pamahalaan at faith-based organization isinusulong sa Kongreso. House Bill number 4681. Faith-Based and Community Partnership Act. Kapag kakatuwang ng pamahalaan ng faith-based organization, mas mabilis ang serbisyo at mas kaunting Pilipino ang naiiwanan. Ito yung mga isinusulong, puro pagtulong sa mamamayang Pilipino, tulong medikal, handa sa sakuna kapag kayong meron pong mga pangyayaring mga sakuna, o yung mga relief goods, maaasahan agad, edukasyon. 'Di ba? Ito pong mga ito, mga kababayan, walang ibang ginawa. Yung mga kampo ng Vice Presidente, kundi magtakipan po, kundi pagtakpan ang Vice Presidente. Sabi ni Lolita, asa ba yun? Baldosa, dapat yang lahat nakakampi ni Sara Duterte ay makulong. Ginawa nyo kaming mga